Sunshine Radio. Samantala, 38 OJT mula sa iba't ibang universidad sa Pangasinan sumabak sa internship sa ATI-RTC1 sa Santa Barbara. Ang buong detalye mula kay Kaparler Hernandez. Kaparler na. Yes, kapartner, umabot sa 38 ang mga on-the-job trainees o OJT na nag-apply sa ATI-RTC1 sa Tibag, Santa Barbara, Pangasinan. Ang mga ito ay mula sa 6 na paaralan kabilang ang Ilocos Sur at Nueva Ecija. Sa panayam ng DZRDS Seminary Radio Dagupan kay Dr. Josephine Aben, ang Assistant ATI Director, sinabi nito na hindi lamang mga agriculture graduate ang kanilang tinatanggap bilang interns. Kabilang din sa mga OJT ang mga estudyante mula sa kursong Information Technology, Entrepreneurship, Development Communication at Financial Management. Ayon sa kanya, hinihikayat nila ang mga ito dahil mahalaga na rin ang teknolohiya at marketing sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. Sunshine News Blast. Actually, this is the first time na nagkaroon kami ng more than 5-6 yata yung school and then 38 na OGT. And then hindi lang kasi agriculture graduate ang mga interns namin. Meron din kaming mga students on IT, entrepreneur, DevCom, financial business. We are also encouraging them because this is the trend now. Yung mga farmers natin is kailangan na rin matuto sa mga gadget because that is one way of marketing their products. They don't have to go to the market or they don't go to the going around. So pwede ng gadget na lang, and through that our students who are learning ng IT can teach them. And then eto naman mga farmers natin, they can teach our young generations on the technologies of farming. Magmimit yan. So teaching them on how to use the gadget will make it easier them, especially on marketing and also technologies. May mga technologies tayo kasi na nakapost doon sa Facebook, doon sa mga gadgets natin, and our young generation who are good in technology can teach our farmers on how they can adapt also yung mga technologies na nakukuha natin outside, kasi hindi naman pwedeng tayo na lang. We also need the others in learning some technologies, especially doon sa mga naka-advance na ng agriculture. Samantala, ibinahagi ni Christian Mateo Katupig, ang BSIT student, na pinili niya ang ATI dahil nakita niya ang pangangailangan sa teknolohiya at nais niyang madagdagan ang kanyang kaalaman sa agrikultura. Si Maysol Flores naman, BSBA major in Financial Management at nais matutunan ang mga gawain sa administrative section. Sunshine News Blast. Kita rin po namin na sa government na ito is need po nila ng technology na makakatulong sa kanilang, especially sa ginagawa naming inventory system po para sa kanila. And then, nakikita rin po namin, since lagi rin po kami dito, na gusto po namin i-improve kung ano po yung process nila na ginagawa, and gusto rin po namin na matulungan sila, hindi lang po sa side ng technology but sa multimedia, ganun po. For me po is makakatulong po ang ATI para ma-enhance pa po namin kung saan pong department kami nakalagay, which is admin office po. So we learning about finance of agriculture. Ma-enhance po namin yung knowledge po namin about about their core values po. It's about catalysts, knowledge banks, and capacity builder po. Kabilang din sa OJT si Arnold Martinez na kursong Entrepreneurship at Anya. Napili niya ang ATI dahil nais niyang makatulong sa mga lokal na magsasaka. Si Maboy de los Santos, ang CLSU Nueva Ecija, ay naniniwalang malaki ang maitutulong ng ATI sa kanila bilang mga extension workers. Sunshine News Pili ko ang Blast. ATI kasi I know na ma-enhance po yung skills ko and knowledge ko about sa agriculture. Also, this is related to my course, entrepreneurship,
Gusto po namin tulungan yung mga local farmers natin na ngayon po is nahihirapan po sila, and gusto po namin na yung natutunan po namin about sa ATI is ma-transform sa kanila po, and yun, sabi nga nila na farmers po ang nagpapakain sa atin. Bilang training arm po ng DA po, naniniwala po ako na yung ATA po is kayang patalasin o pag-improve po yung skills po namin bilang mga extension worker po sa pag-disseminate po ng mga technology, tapos mga information po na pwedeng makatulong po sa mga farmers. May ATA po is parang na-expose po kami sa may mga real life work po bilang isang extension worker po. Para naman kay Aldrin Jonathan Celeste na kumukuha ng kurso sa communication, layunin niyang makatulong sa pagpapalaganap ng kahalagahan ng agrikultura. Ayon kay Melinda Contawe, isang BSDA student, napili rin niya ang ATI dahil nakikita niya ang mahalagang papel ng ahensya sa pakikipag-ugnayan sa mga mamamayan. Sunshine News Sa Blast. amin po kasi na BA Communication, we're into media. So, mas maganda pong maging informative po kami sa lahat, especially sa mga farmers. And also, napapansin po namin sa generation po na to, na ang mga farmers is mangilan-ngilan na lang. So, mas maganda na ma-disseminate natin ang information para po marami pong matuto, and at the same time, ma-awaken po natin ang mga youths para mag-join in po sa course natin. We see ATI po as not only a government agency na puro agriculture, but in ATI, they lumalabas po sila to train, and that really is one of the focus of our program, Development Communicators, kasi nga po, we focus on grassroots. Just like ATI, lumalabas po sila to connect with people, to inform the people about the technologies po in agriculture. Nagpaabot din ng maikling mensahe si Marife Wagis, BSIT student, at anya malaki ang naitutulong ng mga magsasaka sa komunidad. Sunshine News Blast. Ang message ko po sa mga kabataan, hindi naman po hadlang yung mga matutunan mo dito na agriculture. May papasa mo po sa kanila yung mga natutunan na hindi nakakahiya ang bilang isang farmer po. Inaasahan ng ATI na magagamit ng mga estudyante ang kanilang mga natutunan upang makatulong sa bansa at mahikayat lalo na ang mga kabataan na higit pang pagyamanin ang sektor ng agrikultura. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo.